Sa kasalukuyang mundo ng motorsiklo, ang mga adventure-style scooters ay patuloy na nagiging uso. Isa sa mga nangunguna dito ay ang Honda ADV 160 na kilala sa kanyang kaakit-akit na disenyo at malakas na makina. Ngunit hindi lamang ang Honda ang nag-aalok ng ganitong uri ng scooter. Maraming iba pang mga brand ng motorsiklo ang sumasabak sa kompetisyon ng adventure scooters. Pero hindi pa pahuli ang SYM Motor sa labanan ng adventure scooters. Kaya naman, ipinapakilala nito ang pinakabagong modelo ng adventure scooter nila na mukhang bunsong kapatid ng Husky ADV. At ito ay walang iba kundi ang ADX 125. So wala nang paligoy-ligoy pa. Pag-usapan na kaagad natin ang mga magandang specs and features na siguradong magugustuhan mo sa poging-poging adventure scooter na ito. Unang-una ay ang kanyang napakaangas at napakaastig na design. Mas pogi pa ito sa Honda ADV 160 at sa lahat ng mga adventure scooters sa merkado ngayon in my opinion. Napaka-standout talaga nito pagdating sa specs at papogian. Mapaharap, sa gilid, pati sa likod. Wala talagang tapo ng kanyang mga detalye. Sobrang ganda at ang astig ng pagkakadesign. Gustong-gusto ko talaga itong design niya sa harapan. Mukha siyang robot na motorsiklo na makikita mo sa mga sci-fi na pelikula. So makikita natin dito na ang kanyang non-adjustable windshield na importanteng panguntra sa mga malakas na hangin, debris at wind noise. So dagdag comfort po ito, safety at maganda para sa performance riding na rin. Meron itong 22 liters of under-seat storage na kasya ang open-face helmet at meron itong glove box na pwedeng lalagyan ng cellphone o bottled water. So mapunta naman tayo sa kanyang engine. Meron itong 125cc single-cylinder FI engine, 4-stroke SOHC, 4 valves at liquid-cooled. Ang compression ratio nito ay 11.2 plus or minus 0.2:1. Ang bore and stroke nito ay 53 by 56.5 mm. Meron itong max power output na 12.1 horsepower at 7,500 RPM and a max torque of 11.5 Nm at 7,000 RPM. May stop and start system po ito na automatic na namamatay ang makina after 3 seconds na nakastationary ang motor at automatic naman itong aandar pag piniga na yung gasolinador. So magandang technology po ito na pangtipid sa gas kung palagi kang babad sa traffic light araw-araw. Naka-keyless ignition system po ang scooter na ito at meron itong quick charge 3.0 USB port para pang-charge ng inyong gadgets. At bukod pa dyan, meron itong Z.R.S.G or tinatawag na Zero Resistance Starter and Generator System. Works by using a brushless motor to drive the engine with an electronic signal instead of using a starter motor and a gear. This reduces the resistance and the noise when the engine starts or stops. So in other words, para itong ACG ng Honda na tahimik i-start ang motor. Napaka-convenient at practical po ng setup ng fuel refiller nito which is nasa harap. So hindi muna kailangang tumayo at buksan ang upuan each time na magpagas ka. Maganda din po ang setup ng fuel tank nito dahil nasa ilalim na bahagi ito ng kanyang spine na nagbibigay ng magandang balanse ng motor. Meron itong malaking fuel tank na may 15 liters of fuel capacity. So panalong-panalo ito pang long ride. Ang average fuel consumption naman nito ay 40 kilometers per liter. So naka-full LED light na nga pala ito, pati ang tail light at ang mga turn signals nito. So visible na visible po ito lalong-lalo na pag nagna-night ride ka sa gabi. Speaking of visibility, meron itong 5-inch TFT day or night instrument display which features an auto dimmer that ensures great visibility in all lighting conditions. Napaka-visible daw po nito, sabi nung Pinoy owner nito sa Spain. Kahit nasisinagan pa ito ng araw ay automatic na nag-a-adjust ang display which is napaka-convenient. At pagdating naman sa kanyang suspension system ay naka 90mm upright telescopic forks ito sa harap na merong rubber boots pang proteksyon sa buhangin at naka laid down style monoshock absorber naman ito sa likod. So magandang rear suspension ito dahil ang mga naka-laid down style o nakahigang monoshocks ay may mahusay na suspension travel na mas nakakatulong sa pag-absorb ng mga bumps sa daan kaysa sa mga conventional twin shock absorbers na nakakabit sa tuwid na posisyon. Ang mga twin shock absorbers ay maaaring magdulot ng pagkawala ng balanse ng motor kapag tumama sa mga bumps habang nasa mabilis ang takbo ng motor. Mapunta naman tayo sa wheels and braking system nitong scooter. Meron itong alloy wheels na may gulong na naka 120/70 by 13 inches sa harap at naka 130/70 by 13 inches naman sa likod. Naka dual ABS brakes po ito na may 260mm disc on the front and a 230mm disc on the back. Meron din po itong TCS or yung tinatawag na traction control system.
Ang traction control system ay nag-a-activate kapag ang gas input at ang power at torque ng engine ay hindi tugma sa road condition tulad ng basang kalsada or mabuhangin na kalsada. Dahil dito naiiwasan ang pag-slide ng gulong para iwas aksidente, which is napaka-importanting safety feature ng scooter bukod sa ABS. Naka A.L.E.H system nga pala itong scooter na ito or yung tinatawag na anti-lift engine hanger system na patented ng SYM. Ito ay isang espesyal na sistema ng suspension ng makina na pumipigil sa pag-angat ng makina habang nasa initial acceleration ang motor. Now watch this acceleration test of the scooters without A.L.E.H compared to the SYM's FNX 125 na may A.L.E.H system. Pagdating naman sa kanyang dimension ay meron itong length na 1,980mm, ang width nito ay 780mm at meron itong height na 1,225mm. Ang wheelbase naman nito ay 1,390mm at meron itong seat height na 810mm. Pagdating naman sa kanyang timbang ay meron itong bigat na 150 kilograms. So mabigat nga lang siya for a 125cc scooter mga boss. But we'll talk more of that later. Mga available na kulay nito na pwedeng pagpipilian sa UK ay white, green, black, at gray. At meron din itong metallic purple na parang available only sa Spain. So magkano ang adventure scooter na ito? Ang presyo nito sa UK ay nagkakahalaga ng £3,799 sterling or equivalent to 262,440 pesos and 18 centavos as of making this video. So sobrang mahal po niya mga boss. Baka siguro dahil ito sa mga safety features nito tulad ng dual ABS, TCS at pati na yung A.L.E.H technology ng scooter. Posible ring dahil ito sa mahal na cost of living dun sa Europe at importation cost. Napakalayo po kasi ng Taiwan sa UK kaya mahal ang presyo nito. Kung tutuusin nga, ang presyo ng Z.R.S.G 125 nila doon ay 2,999 UK pounds, which is equivalent to 206,955 pesos and 33 centavos. And take note, Z.R.S.G na 125cc yun at hindi yung 150cc na tulad ng NASA dito sa Pilipinas. But anyway, straight conversion lang naman po yan base sa presyo sa UK at siguradong bababa ang presyo niyan kung sakaling makarating man yan dito sa Pilipinas. So, ayan mga boss, kunti lang naman ang cons na napansin ko sa scooter na ito. Yung timbang niya kasi is medyo mabigat for a 125cc scooter. Imagine, 150 kilos ang timbang nito. Pero on the flip side, advantage din naman siya pagdating sa high speed dahil mas stable ang ride kapag mabigat ang motor. And well, idagdag ko na rin sa cons ang mahal na magiging presyo nito kahit straight conversion pa yan from Taiwan dahil naka-dual ABS ito, which is siguradong laki ng patong niyan at saka naka-TCS pa ito at ang iba pa niyang mga high-end features. Sa tingin ko maglalaro ito sa 150k or more for a 125 scooter. So timbang at presyo lang talaga ang iisipin mong downside nito. And the rest is panalo talaga mga boss. Sa design pa lang nito, grabe, mapapalingon ka talaga. Super ganda, malaki rin ang fuel tank niya, umabot ng 15 liters. So perfect ito kung mahilig ka sa long rides. Ang suspension system sa likod is nakahiga, so mas okay ang travel ng suspension nito. All LED lights na ito at high-tech pa ang instrument display. And the best part, may dual-channel ABS brakes ito, traction control system, at saka yung A.L.E.H system. So full package talaga itong scooter na ito. Ano sa tingin nyo mga boss? Ito na ba ang magiging motor mo kung sakaling dadalhin ito ng SYM Philippines dito sa Pilipinas? Share your thoughts below and see you on the next video.